Isang mapagpalang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Una sa lahat, ito pong aking ipapakilala sa inyo, itong taong ito, masasabi ko pong kilala niyo po siya. Si Police Major General Nicolas Torre III. Ngayon, sa mga basher niya, alam nyo, speaking of General Torre with basher, natatawa na lang siya. Pag tinatanong ko nga sa General Torre, Sir, ano po ang reaksyon mo sa mga taong ito? Wala. Ngiti at halakhak lang ang iginaganti ni General Torre. Pag siya ang tinatanong ko tungkol po sa mga ganyan bagay, yung mga basher niya. Pangalawa, alam niyo po si General Torre, ang pagkakilala ko sa kanya, napakasimpleng tao, walang arte, wala siyang kaamor-amor na general ako, opisyal ako, sino ka ba? Mga ganun ika nga, wala. Pag pumunta ka sa kanya, basta't libre siya sa oras at meron siyang time para kausapin ka, pagbibigyan ka niya sa iyong hiling. Ganun siya, kahambol yung mama. Pangalawa, pag alam niyang nasa tama siya, go lang siya. Kaya, ating kilalanin sino ba si Nicolas Torre. At doon sa mga basher, alamin nyo kung ano ba ang background ng isang Nicolas Torre. Ating kilalanin ang Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Major General Nicolas Torre III. Sa isang karerang tumagal ng ilang dekada at puno ng mga tagumpay sa larangan ng pampublikong serbisyo, patuloy na isinasabuhay ni Police Major General Nicolas Deloso de Torre III ang mga prinsipyong kahusayan, integridad at matatag na pamumuno sa hanay ng Philippine National Police, PNP. Isang kilalang miyembro ng PNPA Class 1993 na tinaguriang tagapaglunsad, si Police Major General Torre ay tubong hulusulo kabilang sa kanyang matatanging kakayahan ang pagbuo ng matibay na ugnayan sa iba-ibang sektor ng lipunan dahil sa kanyang pagiging bihasa sa Tagalog, Ingles at Ilonggo, epektibo niyang naipahayag ang mensahe ng kapulisan sa iba-ibang grupo ng kultura. Isang mahalagang sali sa pagpapatibay ng tiwala at kooperasyon sa pagitan ng PNP at publiko. Sa kanyang paglilingkod, hinawakan niya ang mga pangunahing posisyon na may mga mahalagang papel sa operasyon at reforma kapulisan, kabilang ang Director Criminal Investigation Detection Group, CIDG, Regional Director Police Regional Office 11, Rehiyon ng Davao, District Director ng Quezon City Police District QCPD, Deputy Director for Operation NCRPO, Deputy Regional Director for Operation PRO 4B at PRO 3, Provincial Director Western Samar Police Provincial Office. Mga tao, especially kung matagal ang biyahe, no? Chief of Police, Batangas City at Mabalacat Municipal Police Station. Sa mga posisyong ito, nakilala si Police Major General Torre bilang isang opisyal na nakatuon sa resultang may matalas na pananaw sa intelengsiya, policies at mahusay sa pakikipagtulungan sa komunidad. Ang kanyang profesional na pagsasanay ay kinabibilangan ng mga prestihosong kurso tulad ng BS Officers Senior Executive Course, Provincial City Director Qualifications Course, Police Management Training, Pistol Instructors Certifications Course, Advanced Human Rights and International Humanitarian Law Course, Police Intelligence Course. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay na ito, lalong nahubog ang kanyang kakayahan sa estratehiyong pagpaplano, pamumuno, paggamit ng armas at pagtataguyod ng karapatan pantao.
Ginawaran si Yap ng ilang pambansang parangal bilang pagkilala sa kanyang natatanging serbisyo, kabilang ang medalya ng pambihirang paglilingkod, medalya ng kadakilaan, gawad sa kapayapaan medal, medalya ng paglilingkod para sa Visayas at Luzon. Ipinapakita ng mga parangal na ito ang kanyang matibay na paninindigan, pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga lugar na may tunggalian man o sa lungsod. Pag ibigay sa atin ng reward, pag ibigay sa atin ng reward, malalaman nyo. I-distribute. Noong 2018, naharap si Police Major General Torre sa kasong grab misconduct. Subalit matapos ang masusing investigasyon, ibinasura ang kasong ipinawalang sala siya sa isang patunay sa kanyang integridad at profesionalismo. Bilang kasalukuyang direktor ng CIDG, patuloy niyang pinangungunahan ang mga operasyon batay sa intelangsiya at pagpipigil sa krimen sa ilalim ng kanyang pamumuno. Maraming malaking kaso ang nalutas na nagbibigay ng mas mataas na antas, seguridad sa sambayan ng Pilipino. Mula Hunyo 2025, may nalalabing 1 taon at 9 na buwan pa sa serbisyo si Police Major General Torre bago siya magretiro sa Marso 2027. Ang panahong ito ay isang na naman kabanata ng makahulugan pamumuno na nakakaugat sa disiplina, malasakit at matatag na paninindigan para sa kapayapaan at kaayusan. Ang kanyang pangalan ay mananatiling kaugnayan ng makabuluhan, paglilingkod at bisyonaryong pamumuno sa larangan ng law enforcement. Thank you. Yun pala ang kanyang background. Alam nyo, dito hindi siya masyado maingay. Hindi siya masyado popular nung mga pinagdaanan niya na pagiging police officer. Totally nakilala si General Torres sa QCPD. Di ba? Tapos, sa CIDG. And then, bago sa CIDG, nakilala rin siya sa Davao. Na nag-init talaga siya dung kay Kibuloy na. Pangalawa, yung dating Pangulong Duterte, yung pag-aresto. Alam nyo, dito sa akin personal na masasabi kay General Torre, tinutupad niya lamang ang kanyang tungkulin. Hindi po siya namimili kung sino nga arestuhin niya. Ako, naniniwala ako sa lahat ng kanyang ginagawa, kalakip ng kanyang paniniwala na tama siya at tungkulin niya naman na protektahan tayo. Sabi nga, kung ayaw yung mahuli, huwag tayong gagawa ng hindi maganda. Di ba? Ngayon, si General Torre, masasabi ko, napakabuting tao po niya. Then, hindi dahil sa nakakausap ko siya, nakakamit ko siya, pag-text mo siya, nandyan siya kaagad, magre-reply. Pagtatawagan mo siya at hindi siya busy, ang bilis sumagot. Kaya, masasabi ko, sana, sa mga susunod pa, kung ano man ang kanyang tatahakin, naniniwala ako, yun ay kalooban ng Diyos para sa kanyang karir bilang police officer. Mabuhay ka po, General Nicolas Torre. Sana sir, huwag ka po sana magbago.